Mga tuta ng kalaban ni Mayor Vico Soto na mag-asawang Diskaya nagsama-sama, Julius Babaw at Tintin Bersola ginawang sponsor ang controversial contractor. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa mga tuta ng kumakalaban kay Mayor Vico Soto and of course sa mag-asawang journalist. Pero bago yan mga kaparokya, humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makaalam ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you din po sa mga viewers natin na OFW. Sila po ang tunay na bayani ng bansa na patuloy na nagsusumika, patuloy na nakipagsapalaran overseas to feed their family here in our country. Sobrang thank you po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So mga kaparokya, talagang todo tanggi ang isa sa journalist na hindi naman po pinangalanan ni Mayor Vico Soto na allegedly tumanggap daw di umano ng hindi naman po totally 10 million pero tumanggap ayon sa post ni Mayor Vico Soto sa kanyang social media, which is ayon kay Mayor Vico Soto ay example lamang niya ito nung siya'y in-interview ng vlogger na si Models of Manila. Kumbaga paalala nito bilang isang public servant kung saan ayon pa kay Sir Julius Babaw nung siya'y interviewin or maging guest siya sa programa ni Jano Gibbs ay ever since daw di umano ay hindi daw siya tumanggap at kilala siya sa industriya na hindi daw di umano tumatanggap ng pera. Well mga kaparokya, may isa po tayong nakitang video, if I'm not mistaken, sa programa nila ng asawa niyang si Christine Bersola na Julius and Tintin na kung saan kasama nito or in-interview nito yung mga nasa ticket ni Sara Diskaya at mga kapitan po ito na nanira sa butihing mayor noong nagdaang election. At hindi pa dyan nagtatapos mga kaparokya, sa dulo po ng video ay may makikita po tayong pag-promote kay Sara Diskaya. So tara, panoorin po natin to mga kaparokya. Gusto ni Ate Sara na magkaroon talaga ng weekly na bigas ang mga estudyante para po matiyak yung pagpasok meron laman ng dyan. And then, isa pa rin po sa isusulong natin na yung kagamitan na maaga pa lang maibigay na madiliman uniform, simula sapatos, uniform, school supplies, allowance na maibigay sa mga estudyante para ready na po talaga pumasok. Isa pa, isusulong din po natin na yung pangarap talaga na ni Ate Sara na magkaroon din ng university na sa lungsod ng Pasig para dito na po talaga mag-aaral lahat ng mga graduate ng senior high dito na sa amin. Meron po kami yung pamantasan lungsod pero hindi po lahat ma-accommodate ng mga sa dami ng estudyante. Yes po. Sa ating mga Pasig. Sana po, yun, si Ate Sara kasi talagang handang makinig. Yun yung gusto sa, yung good leader talagang nakikinig. Yun yung katangian ni Ate Sara, kaya yun, sinusuporta kami kay Ate Sara sa lahat ng programa. And salamat ng marami at higit namin kayong nakilala sa alam na ng mga Pasigenya pagdating ng, alam niyo na, ng tawang araw. Maraming salamat Cap Jess at Kagawad Steve. Maraming salamat. Pabuhay po kayo. Thank you. Sara Diskaya. Dito ako lumaki, dito ako bumuo ng pangarap. Kahit nag-abroad, tahanan ko pa rin ay Pasig. Dito ako bumalik, dito ako nagkapamilya, dito ako nagkanegosyo. At higit sa lahat, dito ako naglilingkod. Dahil sa Pasig, ang bawat isa ay pamilya. Serbisyo kaya this. Ako si Ate Sara Diskaya, puso ko'y para sa Pasig. So yun nga mga kaparokya, nagsama-sama ang mga tuta ni Sara Diskaya mula sa mga in-interview hanggang sa nag-interview. Kita nyo po yung nasa kaliwang side siya po, si Kapitan Jess Gaviola ng Barangay Kalawaan
na minsan nagsabi na nawala na daw di umano ang sigla at tradisyon sa Pasig buhat na maging alkalde si Mayor Vico Soto, at ang nagsasalita naman po mga kaparokya, siya po si Kapitan Steve De Asis, na kung pakikinggan nyo ang mga sinabi nito na tila pangako ay ginagawa na po ni Mayor Vico Soto, na kung tutusin po mga parokya ay lubos-lubos pa po ang ginawa ng butihing mayor, which is responsibilidad naman po nito bilang punong lungsod. Pasalamat ang mga ito mga parokya dahil hindi natuloy ang halalan for barangay official, dahil kung natuloy, isa po tayo sa magpapaalala na minsan grabe ang naging paninira ng mga ito sa butihing Mayor Vico Soto. Okay lang sana tumikit sa Diskaya, pero yung siraan ang isang mayor na malaki ang contribution sa lungsod Pasig ay hindi po natin palalagpasin yun. Para sa akin, yun ang pinakamalaking maling ginawa nila sa buong buhay nila bilang politiko. Anyways, hindi ko alam kung kailan yung interview, before filing ba or after filing of candidacy. Pero isa lang po ang alam ko, alam na ng mag-asawang Babaw na sa una pa lang ay tatakbo ang amo nilang si Sara Diskaya. Pero nakuha pa din nilang i-feature sa kanilang vlog, kaya di mawawala na di mag-isip na hindi tumanggap ang mag-asawang ito. Lalo na't sponsors ng show nila, even ng vlog nila ang mga Diskaya. Tingin ba nila ay iisipin natin na libre ang pagpropromote? At tingin ba natin walang bayad ang pag-sponsor sa isang programa? Grabe pa pag-promote ni Christine Bersola sa mga ito, sa Team Kaya This noon. Kaya tama talaga ang ginawa ni Mayor Vico Soto na ibunyag ang ganyang kalakaran ng mga journalist, even ng mga media na nasusuhulan at nababayaran. Kasi ang pagpropromote ng isang tao na may atraso sa kaban ng bayan, atraso sa tax, kulang na permit or minsan ay wala pa pong permit, ay isang uri po ng garapalan. Parang pinopromote mo na gawin ng mga tao ang mga maling gawa ng mga ito. Ayon pa kay Sir Julius Babaw, yung ibang journalist daw di umano ay nagpapabayad. Sino ang mga journalist na nagpapabayad? Alam nyo, mga journalist, sa inyo na lang kami kumukuha ng impormasyon sa nangyayari sa bansa. Kung pati kayo nababayaran, paano pa kami magtitiwala sa inyo? Parang ginagawa tayong inutil ng mga bayarang media at journalist na mga ito. So kayo na ang humusga, mga kaparokya. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. #ProtectMayorVico Soto. Thank you and God bless.